Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin ay yung game interface at settings ngayong 2025. So if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click yung bell icon para lagi kayong notified. And also, don't forget to follow us on Facebook. Ito yung bago guys na Facebook natin, and you can search it sa ating Facebook search engine. So automatic lalabas yung Ultimate Zero. So let's start. So now guys, ang i-discuss sa inyo ay yung game interface muna and yung settings. So medyo marami din kasi kailangan nyo i-update kapag mag-AFK kayo sa spot or mag-auto farming kayo. So umpisa natin sa game interface kasi dito maraming naninibago siguro and yung mga bagong players na hindi pa kabisado yung mismong game. So start tayo dito sa pinakataas, which is yung warrior, itong character. Ang tawag dito guys is character stats. So pag kinik nyo kasi yung icon na yan, yung nasa taas, ay lalabas yan yung character stats ninyo and yung more options. And then sa more options, makikita nyo dito yung EA nyo, PBE tsaka PBE, and then defense stat at tsaka yung other stats ninyo. And then sa baba niyan, makikita nyo yung distribution ng stat points. Yan, STR, int, dex. So, yun siya guys. So under siya ng character stats. So, next will be the Pandora's box. Sa gilid niya na box, ito yun. So, lalabas dyan, Pandora's box. So, usually ginagamit to kapag mag-open kayo ng mga normal box at nag-expect kayo na may makuha kayong maganda upon opening. So, next will be the premium applied. So, ito yun. Pag yun umiilaw sa pinakataas, so, yan yung premium applied. So, dyan makikita nyo yung periodical yung bonus total ng mismo premium ninyo. So, beside po dyan, makikita yung premium service sa baba. Ayan, no? Yung time duration niya, yung XP bonus, skill XP, drop rate, war XP, pet XP. So, lahat dyan nyo makikita. And also sa total, ayan, makikita nyo kung naka-blessing bid plus kayo, superior, additional premium service, at saka yung premium service. And then, below is yung XP. So, all side ng XP bonus yan guys. So, XP, skill XP, pet XP, maraming klase ng XP guys. Drop rate, agent shop. So, ayan nakalagay bonus agent shop, 27 slot. So, 27 items yung pwede nyo i-vend. And then, 30 kasi yan guys. So, may tatlong vend ako. Warp, and then yung ating crafting, and then etc. Yung others, ito yung other benefits guys kapag naka-premium applied. So, may title nyo, skill XP per skill, plus 8, and then yung nation reward. And also, yung other benefits, yung XP bonus, skill XP. So, nandiyan naman nakadeclare lahat. And under nyan, may makikita yung customizing sa pinakababa. So, pag kinlik nyo guys, pwede kayong mag-select kung ano yung kailangan ninyo. For example, level cap ka. So, XP usually yung kiniklik. So, pwede mo siyang iset sa 1 hour, pwede mo siyang iset 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5, and so on and so forth. Pero yung maximum niya ay 1 day. And then, sa 1 day mo, pwede ka mag-set na hanggang 500%. Yan, sagad yan guys. So, 864 gems. Once na okay ka dyan, i-click mo yung apply. Ito nasa pinaka-baba. And then, you will have a 500% XP bonus within a day. So, kunyari, skill XP drop, box drop rate. So, pipili ka na naman dyan. And then, pwede mo siya lagyan. Yan. Pwede mo lagyan 1 hour, 2 hour, 1 day. So, it depends on you guys. And then, sa superior bid, ayan, may 1 day. So, 1 to 7 days for 8 gems. So, depende sa inyo. Kung 30 days, 7,200. So, iba-iba tayo ng preference pagdating dito sa mga bid customization. So, yun lang siya guys. Ayun lang siya. So, next will be our item shop. So, item shop, usually alam nyo na to. Yung premium, currency, etc. Sa currency, ang bago lang ay hindi na 20M. So, 55M na siya or 50M na yung kailangan nyo
palette. So next will be the inventory. So sa inventory guys, so 1 to 9, 1 to 8. And then dito sa left side merong shop. Kapag naka-premium mo, open mo to lahat. Ayan. And then naka-separate na rin siya kung dungeon. So Chaos Arena, DX Dungeon, HB, and then yung mga weekend series ng entry levels yan. Tulad ng Mapart, pero mga weekend yan guys. So next is yung ating equipment, lalabas na yan dyan. And then yung warehouse. So kahit na nagpa-farm ka dyan, bubuksan mo yung warehouse mo. And then item filter. So pwede mo siyang i-edit. For example, gusto mo magkakasama yung armor. So it's a matter of filter or sorting. So pipili ka lang naman dyan. And then dito susunod is yung organize settings o yung set auto tab organizer. So dito guys, kapag kunyari naka-click siya, so naka-on. Pag hindi ay naka-off. So once na nag-sort ka ng inventory, yung tab 1 hanggang tab 6, yun lang ang magsusort based on filters. Ngayon, kung walang highlight, tulad ng 7 and 8, kahit isort mo yan from 1 to 6, hindi mahahagip yung nakalagay na item sa 7 at saka 8. So as in yun lang siya. Hindi siya mamumove. Ang mag-organize lang is lahat ng merong dots or yung mga merong highlights. So next will be the mailbox. Sa mailbox, 4 lang naman yan. Letter from the sender, notes, inventory, and then yung event inventory. So galing yan sa website. Next will be the Kabal menu. I know na alam nyo na yan. So basic na yan guys. Next will be the battle style. So for the battle style, so yung 4 na battle style, makikita nyo dyan yung Aura, BM1, BM2, BM3. And last is yung ating skill box. So pag sinabing skill box guys, yun nasa ilalim na center. Ito guys yung i-click ko, ayan. Ang i-click ko na yan. Diyan ang mismong skill box. And makikita nyo may icon dito ng parang padlock. So pwede mo siyang i-lock para hindi siya mabubura, hindi mo siya matatanggal doon sa skill list under skill box. And then kapag ka naman gusto mong tanggalin, pwede mong i-unlock and then i-remove mo. Pwede. So dyan kailangan maayos ang setup nyo, depende sa playing style na meron kayo. And then last is yung chatting. So sa chatting, nandyan din under the skill box. So overall, yun lang yung game interface na mismong game, and it should be memorize nyo, no? Para basic sa inyo yung interface kapag maglalaro na kayo. So next will be the settings. Sa settings, click nyo yung Kabal menu. Makikita kayo ditong option sa pinakailalim. Click. And then dito makikita nyo ay yung settings, display, auto function, gain, extract, game function, at saka info mismong game. So dito guys ay display. Ang settings sa display ay character name, guild name. So depende sa inyo kung gusto niyo i-display yung force wing nyo and off. Pwede mo i-turn off yung other users force wing. So naka-check siya, naka-check. And then scroll down. So makikita nyo dito yung normal, which is the pet name, monster name, guild name. So depende sa inyo kung ano yung mga gusto nyo i-on at i-off. Pero dito, ito yung settings ko guys for the display. So naka-display yung naka-off yung display ko sa force wing, and naka-off din yung character's helmet. And also naka-on ang turn off other users force wing, kaya hindi ko nakikita yung mga force wing nila. So next will be the auto function battle. So dito sa auto function battle, dito nyo makikita yung auto combat ng mismong character ninyo. So may 4 dito sa setting search range. So dito kasi marami nagkakamali dito. So current spot, ibig sabihin doon sa mismong perimeter lang ng character na malapit lang sa inyo. Hindi gagalaw ang character ninyo once na nakaset itong current spot. Yan, pag sinet nyo siya dyan, nakafocus lang siya doon sa nearby, sa mismong spot ng character ninyo, at hindi siya maglalakad. So once na nasa near lang, may konting galaw lang to, depende doon sa mobs kung range
or close combat or melee. And then yung far, yung mga range to. And last, yung unlimited. So pag sinabing unlimited, yung search range ninyo, dito na mag-i-start na maglakad ang character nyo, depende kung ano yung mobs na papatayin niya. So meron kayong dito naman sa kabila, sa right side, yung attack quest monsters versus aggressive monster at saka yung skip monsters in battle with another character. So pag naka-on kasi yung skip monsters in battle with another character, so kapag ka nakikipag-PK ka, hindi mo makiklik yung monster na yun. Automatic, kumbaga kung papatay ka, naka-skip siya. Sabihin, naka-focus lang sa character or other class yung settings mo. So next will be the potion. Sa potion kasi dito, ang setup ko ay naka-on ng auto use ng SP at HP. So over or below 70 ang buhay, automatic magkakasya ng HP potion, and same with the MP. So ganyan yung settings, guys. Yan. May auto use din ng SP condition. So 5,000, automatic gagamit siya ng SP. Basta dumapa or lumapit sa 5,000 yung SP, automatic i-click niya yung ating Fury Potion. So, pwede mo siyang set, kunyari 10,000, 15,000, depende sa'yo. So, kapag nabukasan ng dalawang SP, ikakast niya yung potion para mapuno ulit. So, pwede mo siyang iset sa gitna lang. So, next will be the gain. So, dito sa gain, ito yung mga ating auto loot items. So, sa auto loot, pwede mo naman kunin lahat. At since F2P, no, kailangan nyo i-open lahat yan. Para kahit dadamputin ng character ninyo. Kumbaga, walang skip. Mapa armors, mapa items, or mapa weapon and bike, special item. So, lahat yun dadamputin niya. Since naka-auto loot item yung setup ninyo. So, after nyo maset yung auto loot item, dito lang papasok yung auto extract. So, since dito ay farmer tayo, hindi ako nag-auto extract. So, ang ginagawa ko, namumulot ako ng item. Ang kailangan ko kasi guys ay pang collection. So, once na meron kang items under titanium hanggang palladium or demonite, kailangan mo mag-ipon ng plus 5, plus 7, plus 9, plus 13, at saka plus 15 pang collection. It means hindi ka na mag-upgrade. Mag-loot ka lang ng mga ganon. Papakita ko muna sa inyo guys yung itsura niyan. So kung makikita nyo dito sa aking inventory, meron dito sa warehouse, kung makikita nyo guys, may plus 5, plus 3, plus 4. And ang goal ko dyan, mapa-plus 5 ko lahat yan. Kasi once na naka-plus 5 lahat yan, pwede mo na siyang i-vend sa auction or dito sa ating collection. Dalawa lang naman niya. It's either i-vend mo siya sa auction or ilalagay mo siya sa collection. So, yun yung trabaho ng auto function na looting. Pero since naka-off yung extract, hindi niya i-extract o hindi i-extract ng character mo yung items na mga na-loot mo from the dungeon. Pero kapag in-on mo siya, lahat ng items na may check, automatic babasagin niya. Ibig sabihin, i-extract niyo yun whether you like it or not. Ngayon, dito meron tayong tinatawag na exclusion. So, pag sinabing exclusion, for example, ang gusto mo lang basagin ay yung mga walang kwentang item, pwede naman yan. And dito sa Epic, so ang goal ko dito, 2 slot ay hindi babasagin. So, kung hindi babasagin, i-uncheck mo yung setup na yun. So, same with the Lycanus. Sa amp, kapag 1 slot, basagin na nila. Pero, syempre, baka matsempuan nyo na outrageous. So, sa outrageous, huwag kayong magbasag. So, pwede na kayo at dito sa amp. And then, sa death blow, usually 2 slot ang recommended. Fatal, ganun din. Ayan. Dito na papasok yung setup for the rings. So, wala kang babasagin or wala akong sinetat dito na babasagin na accessory. Kasi mamaya makalot tayo ng plus 5 binasag. Pero depende yon sa settings mo. Kasi kunyari plus 5, naka-check yan,
Once na nakaload ang character mo ng Force Regeneration Earring na +5, automatic babasagin yan kapag naka-check to. Pero kung uncheck yan, hindi niya babasagin. So, the rest, ito na yung Vital Earring Evasion. So, nasa sa inyo na kung anong settings at effective para sa inyo. Pero sa akin kasi, lahat to slot hindi babasagin. So, yan yung setup kapag auto extract. So, yan yung tingin ko na effective. Lalo nung time na gumagamit pa ako ng Force Gunner. Pero since Warrior, ito yung setup ko for the auto extract. Ayan, pwede nyo kopyahin habang nanonood kayo ng video na to. So, yun lang siya guys. Sobrang simple lang, no? Ayan. So, since farmer, naka-off yan. Hindi ako nag-extract guys. Ayan, naka-off siya. So, game function yung last. So, dito sa game function, dito gagana yung character function, yung PvP. Ayan, naka-on naman lahat. Saber mode, 30 minutes. So, eto guys, yung power saver mode, or yung power save mode. Ito yung kapag hindi nyo ginagalaw yung screen, nagre-return siya sa kanyang alt tab o yung pinaka game interface na kabal logo lang. And on wake up nun, or yung para siyang sleep mode ng cellphone. So dito 30 minutes yung nakaset. So ibig sabihin hindi lalabas yung logo for AFK within 30 minutes. So kunyari 1 minute, hindi nyo ginalaw yung screen, automatic lalabas yung kabal logo dyan. And habang nag-grind yung character ninyo, sa akin kasi 30 minutes. And then sa max frame rate or yung max frame limit setting, usually unlimited ang setup ko dito. So the rest naka-on dapat. Sa chatting dapat naka-on, whisper lahat para magawa nyo all throughout the game yung chatting mode ng inyong character. Then info. So I hope na may naintindihan kayo in today's video. And kailangan nyo itong panoorin kung nag-uumpisa kayo sa game at hindi nyo alam kung ano yung setup, yung game settings, at yung game interface. So, see you on the next video guys. Bye-bye!